Nagkakagulo na naman mga kapatid dito sa Middle East matapos nga pabagsakin ng Iran ang isang US Apache helicopter na nagpapatrolya dito sa Strait of Hormuz at inaasahan, sabi rito, US muling magsasagawa ng pag-atake sa Iran ngayong araw. No, ito'y June 11 mga kapatid, itong balitang to. Para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ko, panoorin natin ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Nagbanta si US President Donald Trump na magbabayad ang Iran sa ginawa nitong pagpapabagsak sa isang US Apache helicopter. Nagbanta si US President Donald Trump na pagbabayarin niya daw ang Iran sa ginawang pagpapabagsak dito sa US Apache helicopter Na nagpapatrolya malapit sa Strait of Hormuz. Bagamat sinabi nitong nasa maayos ng kalagayan ng dalawang pilotong na-rescue na sakay ng naturang helicopter, hindi nagustuhan ng US President ang insidente, dahilan para maglunsad ito kahapon ng malawakang pag-atake laban sa Iran. Tinarget ng airstrike ng US Central Command ang mga air defense systems, ground control stations at surveillance radar sites ng Iran sa paligid ng Strait of Hormuz. So tinutuon niya. O bago pa man doon sa mga magko-comment na puro banta lang naman si Trump, puro banta. O eto, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa Iran, no, matapos nitong targetin o tinarget niya mga kapatid kahapon yung air defense system, radar sites at military facilities ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Inilarawan ito ng Washington bilang proportional response sa pagpapabagsak ng helicopter. Ang pag-atake ay naganap sa kabila ng pahayag ni Trump noong Martes na malapit nang mabuo ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Wala na eh. Alam nyo no, parang wala naman na tayo aasahan dyan eh. Kahit sinasabi ni Trump, siguro sinasabi na lang din niya yun para mapahupa o mapababa ang presyo ng langis. Kasi yung mga statement pa lang na ganun, malaki na impact nun eh. Sa lagay ng ng world market, pangdaigdigang merkado ng presyo ng langis, ang laki ng impact nun. Kapag sinasabi nilang magkakaroon ng kaguluhan, hindi pa man nangyayari yung kaguluhan, aangat na agad yun. Kapag sinabi nilang nagkakaroon ng magandang negosasyon, bababa yun mga tol. Doon bumabase ata yung presyo ng langis, hindi dun sa dami ng supply na nakukuha nila, kundi sa mga statement nitong mga leader. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Kanina sinabi ni Trump na masyado nang matagal ang pag-usad ng negosasyon at nagbantang pagbabayaran ng Iran ang matagal nitong pagdedesisyon kaugnay ng peace deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for Inaasahan namang magpapatuloy pa ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran ngayong araw. But we hit them hard yesterday. Kahapon, binakbakan ng Amerika etong Iran. We're going to hit them again hard today. At ngayong araw pa ulit. Muli ring nanawagan ng Pangulo ng Estados Unidos sa Iran na lagdaan na ang matagal ng pinag-uusapang kasunduan upang matapos ang sigalot. Ngayon, sino may gusto nito? Iran ba o Amerika? Pareho din silang ayaw magpaawat sa isa't isa. 'Di ba? Halimbawa na lang, eto mga kapatid, eto na, medyo nakakatawa nga lang to eh. 'Di ba, nagbabakbakan ng Israel at saka Iran, 'di ba? Inawat ni Trump, pinigil niya kasi malapit na daw mabuo yung kasunduan. Ngayon naman, Amerika ngayon ang bumabakbak dito sa Iran. Pero ang Iran gumaganti din at inatake ng Iran mga kapatid yung ilang mga base ng militar ng Amerika sa Bahrain, sa Kuwait. Siguro sa susunod na video pag-usapan natin yon. May nababasa nga akong comment mga OFW mula sa Bahrain. Sabi, eto nga sa amin binomba kahapon, sabing ganun mga tol. Tuloy natin. Ito, tapos na ang kasunduan at hinihintay na lang ang pirma ng Iran. Iran very simply cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. All they have to do is they have to start signing a paper. It's fully negotiated. We have a fully negotiated, but they're tapping and tapping. And I say, all right, let's give them a couple of more days. They're tapping because it's a meaningful paper. They know when they sign that paper, it's meaningful. Samantala, mariing itinanggi ng Iran na may kinalaman ito sa pagbagsak ng US helicopter. Babala ni Iranian
Hindi daw sila ang may kagagawan sa pagbagsak ng US helicopter. Minsan na rin tumanggi ang Iran, like for example, yung pagtama ng isang drone doon sa tawag dito, International Airport ng Kuwait. Itinanggi ng Iran na galing daw sa kanila yung pag-atake at sinabi nilang ang pag-atake daw o ang tumama daw doon sa Kuwait International Airport is isang Patriot missile system ng US na pumalya. No, sabing ganon, Patriot missile daw, sabing ganon ng Iran. Pero nakuha sa video na inilabas mismo ng Kuwait authorities, ang tumama sa kanila ay isang drone daw na galing Iran. No, kasi sila lang naman din ang nagpapakawalan ng drone eh. So hindi Patriot missile ang tumama kundi isang drone. At sinabi ng Kuwait authorities na galing daw yon sa Iran. Ayun yan mismo sa Kuwait ha. Ngayon dito naman sa pagpapabagsak dito sa isang US Apache helicopter, hindi ito inaako ng Iran. Hindi daw sila ang responsable sa pagpapabagsak nun, mga tol. Yun ang sabi ng Iran. Sabi rito, despite its defeats on the battlefield, the US opted to test our determination. Sabing ganon ni Said Abbas Araghchi, sa kabila daw ng pagkatalo ng Amerika sa labanan, sinusubukan pa rin daw ng Amerika na subukan ng Iran, ng determinasyon ng Iran. Our powerful armed forces will leave no attack or threat unanswered. No, hindi daw sila papayag na hindi sila babawi. Leave our region if you want to be safe. History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding. And Foreign Minister Abbas Hindi ko na nabasa. Araghchi, hindi nila hahayaang manatiling walang sagot ang anumang pag-atake o pagbabanta laban sa kanilang bansa. Nanindigan din si Iranian President na si Masoud Pezeshkian na hindi aatras ang Iran sa harap ng mga bantaan at pressure mula sa ibang bansa. Well, alam din naman natin yun. Talagang hindi sila aatras, di ba? Bago pa Di sana matagal nang may nabuong kasunduan. ang mga airstrike, nagbabala si Iranian Parliament Speaker at peace negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na handa ang Iran na gumanti kapag nabigo ang diplomasya. Pagkatapos ng pag-atake ng Estados Unidos, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng mga missile at drone strikes laban sa mga base militar ng Amerika sa Jordan, Bahrain at Kuwait. Ito na nga yung sinasabi ko. Merong nag-comment, mga kababayan nating OFW. Sana kung nadyan man kayo sa lugar na yan, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nababasa ko ang inyong mga comment, no? Sabi nga, kami nga dito sa Bahrain kahapon, pinasabog sabing ganon mga tol. So yun nga, no? Kinumpirma nga rito na inatake ang ang mga US military base doon sa mga nabanggit na bansang yan. Ayon sa mga otoridad ng mga nasabing bansa, karamihan sa mga missile ay napigil ng kanilang air defense systems at walang naiulat ng malaking pinsala o casualty. Sa kabila ng mga pagpapalitan ng pag-atake, patuloy pa rin na mapagsisikap para maibalik ang diplomasya. Sinabi ng Foreign Ministry ng Iran na kailangan muling suriin ng Tehran ang pakikipag-usap sa Estados Unidos dahil sa mga umano'y paulit-ulit na paglabag nito sa tigil putukan. Samantala, nanawagan naman ng de-escalation ng Russia at China sa dalawang panig at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang diplomatikong negosasyon, gayon din ang paghinto sa mga pag-atake. Okay sana yung panawagan, kaso galing sa Russia yung panawagan no? De-escalation daw. Yung Russia mga tol, nasasangkot din sa pakikipagdigma. Muli ring umigting ang pangamba ng international community sa muling pagsiklab ng digmaan sa gitnang silangan na tiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. Ay naku po, ano na kaya ang mga susunod na mangyayari, no? So ang gante, ito yung parang babala muna ng Amerika kasi kahapon inatake na nila itong mga air defense system, radar sites at military facilities ng Iran malapit daw sa Strait of Hormuz. No, napabagsak naman yung isang Apache helicopter ng Amerika at hindi yan nagustuhan ni Trump at sinabing magpapatuloy ang mga pag-atake ngayong araw. So bago pa man kayo magsabi na puro banta naman si Trump, Actually mga tol, advance tayo ng isang araw sa kanila, di ba? So eto mga balita na pinapanood natin, naganap na, nangyari na. Ang tanong, mauulit nga kaya ito? Magsasagawa nga ba ulit ang Amerika ng patuloy na pag-atake dito sa Iran? Well, abangan natin yan mga tol, tignan natin kung tototohanin ni Trump, no? Hanggang sa muli mga kapatid.